O mga boss, papayag ba kayo na makontempt ang dati nating presidente? Puta yung mga miyembro ng Quadcom na yan, nagsisipagyaman na. Hindi nyo ba napapansin mga boss na kung kani-kanino silang mga company na nakikipag-corporate investment para palaguin at magpayaman? Dahil ang iniisip ng mga yan, yung future lang nila. At yung mga Pilipinong nagluklok sa kanila dyan, wala silang pakialam. Dahil puro kriminal lang ang pinagtatanggol ng mga yan. Puta yung gusto nila mga drug addict na mamamatay tao na pinagbigyan naman magbago noong panahon ni Rodrigo Roa Duterte. Pero anong ginawa? Bumalik sa dating gawain at ngayon gusto nilang ikulong lang, hulihin kahit may mamatay na pulis. Wala silang pakialam dahil pinoprotektahan nila yung mga drug addict. Tapos sino rin ang magpapakain yan sa loob ng kulungan? Di yung mga Pilipino rin, naggaling sa naglalakihang mga tax sa mga putang inang gobyerno na to. Dahil kung ano-ano na lang yung mga penalty na hinihingi nyo sa may mga private car at pampasaherong sasakyan, ganyan kayo kabulok. Pati na rin sa ating mga consumer na itinataguyod yung pamilya. Tapos palalakihin nyo yung tax at kung ano-ano yung mga sisingilin nyo. Puta dapat sa mga membro ng Quadcom na to, pakainin na lang ng lugaw at saka tuyo. Dahil yung lugaw nila walang laman. At dahil puro tuyo na yung utak nyo. Wala na nga kayong ginawa para sa pagpapaganda ng Pilipinas at pagpaparami ng mga public hospital para sa mga naghihikao sa kahirapan. Ayaw nyo pang gumawa ng batas para sa mahihirap. Tapos ine-emphasize pa ni Saldico na bawal daw ma-delay yung mga pagbabayad ng mga Pilipino sa mga doktor. Mga boss, ano ba sa tingin nyo yung ginawa ng Saldico na yan? Putang ina, bumili pa ng helicopter. Sa panahon na lubog sa baha yung mga constituents niya at yung mga kapwa niya taga-rehiyon na nanghihingi ng tulong dahil sa bubong na lang natutulog yung mga tao. Dahil na-delay yung ayuda nyo dahil hindi pa naka-imprinta yung mga pangalan nyo. Dahil bawal ibigay kapag wala pang nakapangalan ng mga pulpul na congressman at mayor sa mga distrito nyo. Tapos sasabihin nyo, umaasenso na yung Pilipinas. Kung titingnan nyo sa GDP, sa mga lugar na may mga lumalagong ekonomiya ng bansa, nasa baba lang tayo ng Vietnam. Puta, mas asensado pa yung Vietnam sa atin. Kaya mga boss, ingatan natin ang mga kapwa nating Pilipino and preserve the Filipino people to the drugs and criminals. At sa mga pulpul na politiko, dapat ganito yung sinasabi nyo pagdating sa kalamidad. Save our country and the Filipino people for the impending disaster.